Noong gabi ng January 15, 2015 sa isang tahimik na middle class na subdivision sa Ashburn, Virginia, pauwi si Denise Mattison kasama ang kanyang anak na babae matapos ang huling ensayo sa basketball. Sabik silang makauwi sa kanilang bahay sa kung saan ay naghihintay ang kanyang mister at dalawa pa nilang maliliit na anak. Ngunit ang gabing yon ay naging isang bangungot na hindi malilimutan ng pamilyang Mattison. Pagdating nila sa bahay, maingat na binuksan ni Denise ang pinto at pumasok ng kalmado. Ngunit agad siyang nabigla at natigilan sa nakitang nakakatakot na eksena sa harap niya. Ang estranghero ay may hawak na baril at ang kanyang mukha ay puno ng galit at layuning pumatay. Sa sobrang gulat ng hina at natigilan si Denise, ang tangtanging nagawa niya ay ang sumigaw ng malakas sa takot. Isang sigaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Narinig ng lalaki ang sigaw na yon at agad siyang lumingon kay Denise na puno ng galit ang mga mata. Walang pag-aatubili, sinugod niya ito at hinampas sa ulo gamit ang hawak na baril, dahilan para bumagsak si Denise sa sahig. Sa mga sandaling yon, nakita ng lalaki ang 14-year-old na anak ni Denise na si Madison na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Sa gitna ng takot, napansin ni Madison ang isang mukhang pamilyar na nakatago sa mga anino at sa halip ay magdala ng ginhawa, nagbigay ng matinding kaba at masamang kutob sa kanya. Kahit natatakot, pinairal ni Madison ang tapang at instinct para protektahan ang kanyang pamilya. Sa kabila ng panganib, tumakbo siya papasok sa bahay. Hinila ang dalawa niyang mas batang kapatid na umiiyak at nagsisigawan sa takot para magtago. Tatlo silang mabilis na umakyat sa itaas, pumasok sa banyo at agad na nilak ang pinto. Sa madilim at masikip na espasyo, sinubukan ni Madison na pigilan ang sarili niyang matakot para pakalmahin ang dalawang kapatid na nanginginig bago siya tumawag sa 911. Kahit nanginginig ang boses niya, sinikap ni Madison na magsalita ng malinaw at ibinigay ng maayos ang eksaktong address ng bahay, pati ng delikadong sitwasyon na nangyayari. Dahil sa kanyang pagiging kalmado at presence of mind, natulungan niyang mahanap agad ng mga emergency responder ang eksaktong lokasyon ng kanilang bahay. Samantalang sa ibaba ng bahay, kahit hilo at sugatan si Denise dahil sa malakas na pagkakahampas sa kanyang ulo, hindi pa rin siya nawala ng malay at naririnig pa rin niya ang nakakatakot na mga ingay sa paligid. Mahina niyang naririnig ang mabibigat na yabag na mabilis na gumagalaw at malalakas na pagsasara ng mga pinto. Sa kabila ng matinding sakit ng ulo, pilit na gumapang si Denise papunta sa likod ng pinto, umaasang matutulungan pa niya ang kanyang mister. Sa maliit na siwang ng pinto, nakita niya mismo ang anino ng kanyang mister na paikang-ikang na lumalabas patungo sa likod ng bahay at halatang sugatan. Sa likuran nitong lalaking umatake ay mabilis na humahabol, dala pa rin ang galit at intensyon na pumatay habang pareho sila naglaho sa dilim ng gabi. Hindi na nakayanan ni Denise ang sakit kaya't hindi siya makagalaw para tulungan ang kanyang mister. Tanging nagawa niya na lang ay mapanood ang dalawang figura na unti-unti naglalaho sa likod ng bahay habang puno ng takot at pangamba ang kanyang puso. Maya-maya sumabog ang nakakabinging tunog ng mga putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa matinding takot at pagkabigla, napasigaw si Denise ng buong lakas. Tinatawag ang pangalan ng kanyang mister. Ilang minuto lang ang lumipas, umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan ang malakas na tunog ng sirena ng mga pulis na tuluyang binasag ang nakakatakot na katahimikan ng gabi. Mabilis na dumating ang mga pulis sa lugar ng insidente at agad nagsagawa ng emergency investigation. Pagpasok nila sa bahay, kaagad nila napansin ang mga palatandaan ng matinding pakikipaglaban na kakaganap lamang. Sa likurang pinto ay marahas na binuksan dahil may malalim na gasgas sa kahoy na frame nito. Sa loob ng bahay, nagkandahulog at magulo mga gamit, halatang nagkaroon ng kaguluhan. Sa kusina ay may nakakalat na malalapad na bakas ng dugo sa sahig. Sa sahig, nakakalat din ang cellphone ni Denise, basag ang screen, patunay ng patinding pagtatalo at paglalaban na naganap doon. Hindi nagtagal na tagpuan ng mga pulis si Denise, nakasandal sa dingding malapit sa pintuan, litong-lito at hinang-hina. Ang sugat sa kanyang sentido ay patuloy pa rin dumudugo at ang isang bahagi ng kanyang mukha ay nababalot na ng dugo dahil sa malakas na hampas na tinamo niya. Bagamat halos hilo at mahina na si Denise, nananatiling gising pa rin ang kanyang diwa, sapat upang itutok ang nanginginig na kamay sa direksyon patungo sa likod ng bahay kung saan ay nanggaling ang putok ng baril.
Agad na tumungo roon ang mga pulis at nang itinutok nilang malalakas na flashlight, tumambad sa kanilang katawan ng kanyang mister, nakahandusay sa malamig na lupa at hindi na gumagalaw. Ang ayos ng katawan ay malinaw na nagpapahiwatig na agad siyang bumagsak matapos barilin. Sa unang tingin pa lang, kitang-kita na ang tindi ng karahasan dahil sa maraming tama ng bala sa katawan ng biktima. Ayon sa paunang pagsusuri ng mga investigador, hindi bababa sa 4 na tama ng bala ang natagpuan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa paligid ng lugar kung saan siya natagpuan, nakapulot ang mga forensic expert ng mga basyon ng bala na nakakalat sa damuhan na agad nilang kinolekta bilang ebidensya. Kaagad namang tinawag ang mga emergency medical team upang alagaan si Denise na sugatan at suriin ang kalagayan ng kanyang mister na malubhang nasugatan at wala ng malay. Gayunman matapos isagawa ng mga medical personnel ang mga paunang lunas, kanilang natuklasan na wala ng palatandaan ng buhay ang mister ni Denise. Samantalang sa malayong bahagi ng bakuran sa ilalim ng mahinang ilaw, napansin ng mga pulis ang isang matandang babae na nakaluhod, gamit ang buong lakas ng kanyang katawan upang pigilin ang isang lalaking nakadapa sa lupa. Ang matanda bagamat halata ang edad ay mahigpit ang pagkakahawak sa isang sandata. Tila ayaw niyang bigyan ng pagkakataong makatakas ang lalaki. Dahil sa posibleng panganib, agad na tinutok ng mga investigador ang kanilang mga flashlights sa dalawa at mahigpit na inutusan ng matanda na ibaba ang sandata. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang tumingala ang matandang babae at sa kabila ng kaguluhan, makikita sa kanyang mga mata ang kakaibang kapanatagan. Walang takot o pag-aalinlangan, mahinaho niyang inabot ang sandata sa mga pulis at ipinahayag na siyang ina ng lalaking kanyang pinipigilan. Higit pa roon, siya mismo ang nagmungkahi sa mga pulis na arestuhin na agad ang kanyang anak. Ayon sa utos ng ina, agad na lumapit ang mga pulis at itinumbang lalaking suspect. Na mga sandaling yon ay halos wala ng lakas at bahagya na lamang lumalaban marahil dahil sa pagod sa pakikipaglaban sa biktima o sa mga sugat na tinamo habang ginagawa ang krimen. Sa crime scene, nakakuha ang mga investigador ng mahahalagang ebidensya. Kabilang na dito ang baril na pinaniniwalaang ginamit sa pagpatay at isang matalim na kutsilyo na nahulog malapit sa pinangyarihan. Ang buong pangyayari ay naganap ng napakabilis, kaya't maging ang mga kapitbahay na nakasaksi ng bahagi ng insidente ay hindi pa rin lubos na maunawaan kung ano talaga ang nangyari sa dating tahimik na tahanan. Ang pinakamalaking tanong sa isipan ng lahat ay bakit lumitaw ang lalaking ito sa gitna ng gabi at bakit mismo ang kanyang sariling ina ang pumigil at nagpasuko sa kanya sa mga pulis. Malinaw na hindi ito isang karaniwang kaso kundi isang pangyayaring may malalim na lihim na may kinalaman sa komplikadong ugnayan ng pamilya. Ayon sa unang obserbasyon ng mga investigador sa crime scene, napakaseryoso at marahas ng kasong ito. Ang salarin ay walang takot na pumasok sa isang pribadong bahay sa kalagitnaan ng gabi. Sinaktan ang lalaking biktima ng maraming beses at tila bumalik pa sa lugar ng krimen. Ang ganitong hindi normal na asal ay nagpapakita ng matinding galit at kabaliwan. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng crime scene, nakabuo ang mga investigador ng mahahalagang konklusyon na tumulong sa direksyon ng investigasyon. Ang katotohanan ng wala namang anumang mahahalagang gamit na ninakaw o palatandaan ng panloloob ay tuluyan nagpapatunay na hindi ito isang karaniwang pagnanakaw. Sa halip, tila may tiyak at malinaw na target ang salarin. Isang particular na tao lamang sa pamilya ang target niya. Doon niya itinutok ang lahat ng kanyang galit at karahasan. Kapansin-pansin din kahit na nagkaroon siya ng pagkakataon, hindi niya sinaktan ng mga bata sa bahay na nagpapatunay na hindi siya isang serial killer o taong wala sa katinuan. Lahat ng palatandaan ito ay nagtuturo sa isang malinaw na konklusyon. Ito ay isang planadong pagpatay na may malalim na personal na motibo. Para lubusang maunawaan ang buong pangyayari at ang tunay na dahilan sa likod ng marahas na krimeng ito, ang unang hakbang ng mga investigador ay ang tiyakin ang pagkakakilanlan ng biktima. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri ng mga ID na natagpuan sa pitaka ng biktima, ang pagsusuri sa mga record mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, natukoy ng mga investigador na eksaktong pagkatao ng lalaki. Ang biktima ay si Cory Mattison, 37 years old na mula sa North Carolina, kung saan siya ay pinanganak at lumaki bago lumipas sa Virginia. Dati siyang magaling na manlalaro ng baseball na nag-aral at naglaro sa North Carolina State University mula 1998 hanggang 2001 at naging mahalagang miyembro ng kupunan. Pagkatapos ng kolehiyo, sinubukan ni Cory na maglaro sa minor league baseball upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap sa sports.
Bagaman hindi siya umabot sa pagiging malaking star sa palakasan, mahal pa rin siya ng kanyang mga kaibigan at dating kakampi. Nang lumipas ang panahon ng kanyang karera sa baseball, nagdesisyon si Corey na mag-focus sa trabaho at sa pagbuo ng sariling pamilya. Lumipat siya sa Virginia upang manirahan at magtrabaho at makalipas ng ilang taon ay nagkaroon siya ng asawa at 2 anak. Kilala siya bilang responsabling ama na labis na nagmamahal sa kanyang mga anak. Ngunit hindi nagtagal ay nag-divorce din sila ng kanyang asawa. Noong unang bahagi ng 2014, nakilala ni Corey si Denise, isang divorced na babae na may 3 anak. Mabilis na nagkapalagayan ng loob at nagpakasal sila noong August 2014. Simula noon si Corey ay opisyal na naging mister ni Denise at amamahan ng 3 bata. Ayon sa mga kaibigan, si Corey ay isang tapat, mabait at handang magmahal at mag-alaga sa mga batang hindi niya kasariling katugo na para bang sarili niyang mga anak. Sa paningin ng panganay na anak na si Maddie, si Corey ay unti-unti naging tunay na ama, isang taong igagalang at minamahal niya ng buong puso. Ang pamilya ay namuhay ng payapa at masaya. Si Denise ay buntis noon sa una nilang anak na magkasama, isang sanggol na babae na sabik nilang hinihintay na ipanganak sa 2015. Ang kaligayahang yon ang nagpalala lalo sa trahedya ng pagkamatay ni Corey. Ngunit ito rin ang naging inspirasyon ng mga investigador na madaling mahanap ang katotohanan. Agad na nagpatupad ng malawakang investigasyon ang London County Police na nagpakilos ng maraming espesyal na unit upang tumulong. Sa unang pagsusuri sa crime scene, lumabas na insidente ay may mga katangian ng domestic violence at si Corey lamang ang pangunahing target ng pag-atake. Bagaman may iba pang natakot o nasaktan, wala sa kanilang malubhang nasugatan o nalagay sa panganib ang buhay. Ang forensic team ay agad na nagsagawa ng documentation, pagsukat at pangangalap ng ebidensya sa mga mahalagang bahagi ng bahay. Ang baril na nakuha sa lugar ng pinangyarihan ang pinakamahalagang piraso ng ebidensya. Sa pagsusuri na tuklasan na ito ay isang 9mm semi-automatic handgun at ilang bala pang natira na hindi pa napaputok. Kinuha ng mga pulis ang lahat ng basyo ng bala mula sa bakuran at loob ng bahay na umabot sa 4 na piraso, tugma sa 4 na putok na ibinalitang pumatay kay Corey. Sa crime scene sa paligid ng katawan ni Corey ay nagpakita rin ng maraming ebidensya. May mga malalano na bakas ng yapak sa lupa malapit sa kanyang katawan at ang mukha ni Corey ay may maraming pasa at gasgas bukod pa sa mga tama ng bala. Ito ay nagpapatibay sa hinala na ang salarin ay pinahirapan pa ang biktima matapos barilin. Sa lahat ng marahas at karumal-dumal na detalye na nakita sa crime scene, nakarating ang mga investigador sa isang mahalagang konklusyon. Hindi ito isang random na krimen o isang pag-atake dahil sa pera, kundi isang krimeng bunga ng matinding galit na matagal nang naipon at biglang sumabog sa marahas na paraan. Dahil si Corey ay kamakailan lamang na nagpakasal kay Denise, paniniwala ng mga eksperto sa criminal psychology na ang ugat ng matinding puot na ito ay malamang nagmula sa mga komplikadong alitan sa pag-ibig at relasyon sa pamilya, kung saan ang mga natatagong emosyon ay naging dahilan ng isang marahas at desperadong aksyon. Dahil dito ang pagkolekta ng mga detalyadong pahayag mula sa mga direktang sangkot ay naging pangunahing layunin ng investigasyon. Nang kausapin ng mga investigador si Denise habang siya ay nasa kalituhan pa at gulat sa nangyari, ang pinakamahalagang tanong ay kung sinong posibleng may gawa ng karumal-dumal na krimen na ito. Bagamat siya ay nasa hindi matatag na psychological state at hindi patuloy nakabawi mula sa takot, pinilit pa rin ni Denise na sabihin ang nakakagulat na katotohanan. Ang salarin ay si Min Nguyen, ang kanyang dating mister. Ang kumpirmasyong ito ay parang kidlat na biglang nagbago ng takbo ng buong investigasyon at naging mahalagang punto ng pag-ikot ng kaso. Sa sandaling makuha ang mahalagang impormasyon, agad na inilipat ng mga pulis ang kanilang focus at itunon ang buong investigasyon sa pagsusuri at pagtatanong sa lalaking naaresto sa mismong pinangyarihan. Ang baril na itinuturing pansamantalang pangunahing sandata sa kaso ay agad na ipinadala sa forensic laboratory para sa masusing pagsusuri. Ang mga resulta ng pagsusuri ay tuluyang nagpapatunay sa mga unang hinala ng mga investigador at ginawa ito ng may kamangha-manghang katumpakan. Nang ilabas sa mga resulta, lahat ng pagdududa ay tuluyang nawala. Ang mga fingerprint ng lalaking Asian na naaresto ay malinaw na natagpuan sa hawakan at gatilyo ng baril. Ito ay matibay na ebidensya ng legal at direktang pag-uugnay sa suspect sa pamamaril na pumatay kay Corey.
Bukod dito, kinuha rin ng forensic team ang dugoang damit ng lalaki para sa mga pagsusuri at sa DNA analysis na napatunayang ang dugong nasa jacket ay kay Cory mismo. Pinatotohanan nitong malapit sa biktima ang suspect sa oras ng pamamaril at maaari nagkaroon pa ng direktang pisikal na kontak. Sa ganitong kalakas na ebidensya kasama ang pagpapatunay ng saksi na si Denise, ang tunay na pagkakakilanlan ng suspect ay opisyal na nailantad. Siya ay si Quang Minh Nguyen, 38 years old, Vietnamese-American na nakatira sa Ashburn, Virginia. Dati siyang kilala bilang isang technology entrepreneur at startup consultant sa Washington, D.C. area. Noong una ay pinakilala ni Min ang sarili bilang co-founder ng Plaxo, isang sikat na online address book software company na naitatag sa Silicon Valley noong dekada 2000. Ang Plaxo ay kilala sa koneksyon nito kay Sean Parker, isang tanyag na negosyante sa larangan ng teknolohiya. Palaging ipinagyayabang ni Min na itinayo niya ang Plaxo kasama si Sean, at dahil sa pagbili ng Comcast sa Plaxo noong 2008, siya raw ay naging mayaman. Sa unang bahagi ng kanyang karera, totoo ang nakisama si Min sa maraming kilalang personalidad sa mundo ng mga startup at sumali sa iba't ibang technological project. Sa kanyang LinkedIn profile, nakasulat ang ilang posisyon niya bilang tagapayo sa mga kilalang startup incubator sa Washington, D.C. at San Francisco. Sa lokal na komunidad ng mga startup, kilala si Min bilang masiglang tao na maluwag magbahagi ng kanyang mga karanasan at kaalaman sa iba. Maraming batang negosyante noon ang humahanga kay Min at tinawag siyang masiglang tagapayo. Sa tagumpay ng kanyang karera, tila mapayapa rin ang kanyang buhay mag-asawa. Ikinasal si Min kay Denise noong 2004 at itinuturing siyang mapagmahal at responsabling ama na todong pag-aaruga sa kanyang mga anak. Ngunit lahat ng ito ay isang huwad na imahe lamang na maingat na binuo ni Min. Ang katotohanan, childhood friend lang siya ni Sean. May maliit lang na bahagi ng stock sa Plaxo at walang ebidensya na isa talaga siya sa mga nagtatag ng kumpanya kasama ang Amerikanong negosyante. Pagdating naman sa buhay pamilya, mabilis din nagkaproblema ang kanilang pagsasama dahil sa ugali ni Min na mapagkontrol at makapangyarihan. Gusto niyang tumigil si Denise sa pagtatrabaho, manatili sa bahay para alagaan ang mga anak at sumunod ng buo sa lahat ng kanyang gusto. Dahil dito naramdaman ni Denise ang pagkakasakal at kawalan ng respeto. Kaya nang pa siya makipaghiwalay noong huling bahagi ng 2013. Ang proseso ng divorce ni Min at Denise ay magulo at puno ng alitan, lalo na tungkol sa hatian ng ari-arian at kustodiya ng mga anak. Ngunit sa huli nagkasundo rin silang dalawa sa maayos na paraan. Pagkatapos ng hiwalayan, nagsimula ng bagong relasyon si Denise kay Cory at nagpakasal sila noong 2014. Sa una nagkaroon din ng ibang karelasyon si Min, pero nang makita niya na masaya at buong bagong pamilya ng kanyang dating misis, nagsimula siyang mainggit at mainis. Paulit-ulit na sinisiraan ni Min si Cory sa mga anak o sinasabing bawal nilang tawaging papa si Cory. Kapag ikinikwento ng tatlong bata sa kanya ang mga masasayang lakad nila kasama si Daddy Cory, unti-unting nawawala ng kontrol si Min sa emosyon. Pakiramdam niya nasira ang kanyang pagkalalaki dahil masaya na ang kanyang dating asawa sa iba habang mas malapit na ang mga anak sa bagong ama-amahan nila. Napansin ng mga kaibigan niya sa negosyo na pagsapit ng huling bahagi ng 2014, bihira na siyang lumabas o makihalubilo. Tumigil na sa pagpo-post sa social media at tila naging tahimik at madilim ang kanyang ugali. Walang nakahalatang sa likod ng lahat ng ito ay isang plano ng paghihiganti na unti-unting nabubuo. Sa ospital matapos makarecover at muling makabawi ng composure, nakipagtulungan si Denise sa mga investigador. Ibinigay ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang mga nakita. Ayon kay Denise, may lumang susi pa noon si Min sa bahay, ngunit pinalitan na niya ang mga kandado matapos sila maghiwalay. Kinumpirma rin ni Denise na ilang ulit na siyang tinakot ni Min matapos niyang magpakasal kay Cory. Ilang araw bago mangyari ang insidente, pumunta si Min sa paaralan para sunduin ang isa nilang anak at galit na hindi niya makita ang dalawa dahil naiwan ang mga yon sa bahay kasama si Cory. Ikinuwento ni Denise na sinigawan siya ni Min mismo sa harap ng paaralan. Inaakusahan siyang sinasadya niyang ilapit ang mga bata sa isang lalaki na sa halip na sa tunay nilang ama. Binalaan pa raw siya ni Min na may masamang mangyayari kapag magpapatuloy yon. Ito ang naging malinaw na motibo sa likod ng malupit at marahas na ginawa ni Min. Bukod pa rito, in-interview din ng mabuti ng mga investigador si Madison. Ang salaysay ni Madison ay halos kapareho ng sa kanyang ina.
Ayon sa kanya, habang sila ay nagtatago, malinaw niyang narinig si Cory na sumisigaw na para bang tinatawag ang umatake para habulin siya. Posibleng yon ang sandaling sinadya ni Cory na ilayo ang kriminal sa bahay upang iligtas ang mga bata. Ibinuwis ni Cory ang sariling buhay para protektahan ang kanyang pamilya, kahit karamihan sa kanila ay hindi niya kadugo. Isa pang mahalagang saksi ay si Lan Nuan, ang biological na ina ni Min. Ang 60-year-old na babae nagsabi sa mga pulis na tumawag sa kanyang anak matapos ang pag-atake. Ayon sa kanya, sinabi raw ni Min sa kanya na natapos na niya si Cory at nawasak ng lahat. Dahil malapit lang ang tirahan ni Lan, agad siya nagmaneo papunta sa lugar. Pagdating niya, nakita niyang nasa tabi pa rin ni Cory ang anak. Patuloy na binubugbog ito habang sumisigaw ng mga salitang hindi malinaw. Hindi na siya nagdalawang isip, tumakbo siya at hinila palayo ang kanyang anak sa biktima. Nakikipag-agawan si Min ngunit nagawang pabagsakin siya ng kanyang ina at agawin ang baril mula sa mga kamay ng anak. Pagdating ng mga pulis, agad niyang tinawag ang mga ito upang tulungan siyang arestuhin si Min. Tugma ng lubos ang pahayag nila sa mga nakita mismo ng mga pulis pagdating nila sa pinangyarihan ng krimen. Kasabay ng pangangalap ng mga salaysay, sinuri rin ng mga investigador ang mga kuha sa CCTV sa paligid upang malaman ang mga galaw ni Min bago at pagkatapos ng krimen. Mula sa security footage sa gate ng subdivision, makikita na bandang 9:21 ng gabi, isang itim na Toyota na nakarehistro kay Min ang pumasok sa lugar. Mga 9:30 ng gabi nakita sa camera ang kotse na mabilis na lumabas, ngunit ilang minuto lang ang lumipas, bumalik muli ito. Ang pag-alis at muling pagbabalik ay nagpapakita na si Min ay lubusang nawalan ng kontrol sa emosyon. Nakumpiska rin ng mga pulis ang cellphone ni Min. Sa mga text messages at call logs, lumabas na bagong krimen nagpadala siya ng mensahe sa isang kaibigan na nagsasabing, "Hindi ko na kaya, kailangan na magbayad siya." Ayon sa kaibigan, ang itinutukoy ni Min ay si Cory na pinaniniwalaan niyang nagnakaw sa kanya ng asawa at mga anak. Batay sa mga ebidensya sa laysay na nakalap, nagawa ng mga pulis na buuin muli ang buong pangyayari ng krimen. Noong hapon ng January 15, nagmamaneo si Min paikot sa lugar kung saan nakatira ang pamilyang Mattison. Isang gabi na siyang hindi makatulog dahil sa ideya na ninakaw daw ni Cory ang kanyang asawa at mga anak. Sa loob ng kanyang kotse may dala siyang baril na may bala na binili niya sa black market ilang linggo bago ang insidente. May dala rin siyang patalim bilang proteksyon. Ang pangyayari na tuloy nagtulak sa kanya na kumilos ng gabing yon ay nang tawagan niya ang mga anak niya nung hapon at masigla nila ikinuwento na dadalhin daw ni Cory ang buong pamilya para manood ng baseball sa weekend. Ang simpleng salitang yon ang nagpasiklab ng matinding galit at selos sa kanya, ang huling patak na nagpaapoy sa planong krimen na kanyang matagal nang pinaplano. Na marinig ni Min ang masayang tinig ng kanyang mga anak na masayang binanggit si Cory na parang tunay na ama, bumaon sa kanyang matinding galit at puot. Bandang 9:00 ng gabi nagmamaneo si Min papalapit sa bahay ni Denise. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa tagong lugar, ilang daang metro ang layo at naglakad patungo sa bahay. Nakasuot siya ng itim na jacket na may hood at sa kanyang isipan, kailangang patayin niya si Cory para mabawi ang kanyang mga anak. Palihim siyang pumunta sa likod ng bahay at sinubukang buksan ang doorknob ngunit nakasara ito. Kaya kumuha siya ng maliit na crowbar na nakatago sa kanyang jacket at pinwersa ang pagitan ng pinto. Pagkaraan lamang ng ilang segundo naputol ang latch at nakapasok siya sa kusina. Tahimik niya isinara ang pinto sa likuran niya bandang 9:30 ng gabi. Sa loob ng bahay, patay na ang karamihan sa mga ilaw, tanging bahagyang liwanag ng TV sa sala lamang ang kumikislap. Mula sa itaas narinig ni Min ang mga tinig ng mga bata at ang halakhak ni Cory. Ngunit sa halip na mapawi, lalo lamang siyang nilamon ng galit at pagkabaliw. Mahigpit niyang hinawakan ang baril at mabilis siyang umakyat sa hagdan. Pagdating sa kalagitnaan ng hagdan, nagkita sila ni Cory, nakakalabas lamang sa silid ng mga bata. Nanigas si Cory na makita ang isang anino ng lalaki sa loob ng bahay. Sa isang iglap, nakilala niya itong si Min, ang dating mister ni Denise. Mabilis niyang tinanong na ano ang ginagawa mo rito, Min. Ngunit hindi sumagot si Min, sa halip ay itinaas niya ang baril at lumapit ng direkta kay Cory. Walang babala, pumutok ang baril at umalingaw-ngaw ang putok sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tumama ang unang bala sa balikat ni Cory dahilan para siya ay matumba at umatras sa sakit. Ngunit agad na umiral ang instinct ni Cory bilang ama at tagapagtanggol.
Sumigaw siya sa mga bata na manatili kung nasaan sila. Pagkatapos ay ginamit ang natitirang lakas upang tumakbo pababa ng hagdan. Nilayo niya si Min upang habulin siya sa halip ng mga bata. Tumakbo siya patungo sa likurang pinto, ngunit pagkalipas lamang ng ilang hakbang, muling pumutok ang baril na tumama ang bala sa kanyang likod at bumagsak siya sa sahig malapit sa pintuan ng kusina habang hapong-hapo at duguan. Sa sandaling yon, biglang bumukas ang harapang pinto. Kadarating lang ni Denise at Madison mula sa basketball practice. Nasaksihan ni Denise ang nakakapangilabot na tagpo as sumigaw siya na Min, tama na. Ngunit ang tugon sa kanya isang malakas na hampas ng baril sa ulo, kaya napatumba siya at dumalo ang dugo mula sa sugat sa kanyang noo. Nakatayo si Madison sa likod ng kanyang ina, kitang-kita niya ang lahat at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahil ang gumagawa ng karumal-dumal na bagay ay ang sarili niyang ama. Sobra siyang natakot, ngunit sa sandaling magkatinginan sila ni Min, natigilan ang lalaki. Marahil ay nahinto sandali na makita ang sarili niyang anak sa harap niya. Ang maikling pag-aatubili ang nagbigay ng pagkakataon kay Madison na tumakbo papasok ng bahay at itulak paakyat ang kanyang mga nakababatang kapatid upang makapagtago sila sa itaas. Hindi sinundan ng ama ang kanyang anak. Sa halip, muling binalingan ni Min si Cory na patuloy na nagsisigaw. Sinusubukan na ilayo siya sa bahay upang maprotektahan ang mga bata. Nakita ni Min na nakabukas na ang likurang pinto at papalabas na ng bakuran si Cory, kaya ang galit niya ay tuloy naging halimaw na puot. Muling pumutok ang baril, tumama ay 3 bala sa tadyang ni Cory at bumagsak siya mismo sa bungad ng pinto. Ang katawan niya ay gumulong palabas sa terasa. Ngunit hindi pa doon tumigil si Min. Lumapit siya sa dugo ang biktima at muling pinaputukan. Ang ika-4 na bala na tuloy pumatay kay Cory. Ibinuwis ni Cory ang sariling buhay upang iligtas ang pamilya. Sa mga sumunod na sandali, sunod-sunod na putok na ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kaya't nagsimula na magbukas ng ilaw ang mga kapitbahay at sumilip sa kanilang mga bintana. Naguguluhan at nagtataka kung anong kaguluhan ang nagaganap sa tahimik nilang komunidad. Dahil sa takot na mahuli, nagpanik si Min at agad na tumakas. Mabilis siyang tumakbo papunta sa gate, sumakay sa kanyang sasakyan at nagmamadaling umalis, desperado siyang makatakas. Habang nagmamaneo sa gitna ng gabi, ramdam pa rin ni Min ang nag-aalam na galit sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ni Cory na naghihingalo sa sakit at sa isang sandali ay tuluyang nilamon ng kabaliwan, nagbago siya ng isip. Nagdesisyon siyang bumalik sa pinangyarihan ng krimen. Bandang 9:41 ng gabi nakatanggap na ng tawag ang mga pulis mula sa mga kapitbahay na nakarinig sila ng putok ng baril, ngunit hindi ito alam ni Min. Ipinark niya ang sasakyan sa kanto at muling tumakbo papunta sa likod bahay nila Denise. Doon niya nakita si Cory na nakahandusay pa rin, halos wala ng malay at naliligo sa sariling dugo. Lumapit si Min at nang makita niyang humihinga pa ng mahina si Cory sa halip na maawa o matakot. Sumigaw siya dahil sa galit at paulit-ulit na sinipa si Cory sa tiyan at dibdib. Sa tindi ng bubog na yon, huling hininga na ni Cory ang lumabas at doon na siya tuluyang nawala ng buhay. Sa mismong sandaling yon, dumating si Lan, ang ina ni Min. Nagmadali siyang pumunta matapos matanggap ang tawag ng kanyang anak. Pagkarating niya, diretso niyang nilapitan si Min upang pigilan ang kanyang anak. Nag-agawan ang mag-ina habang hinihila ni Lan ang baril mula sa kamay ni Min hanggang sa dumating ang mga pulis. Si Min ay kaagad na hinuli at pinosasan. Ang malamig na bakal ng posas ang nagwakas sa kabaliwan na tumagal ng humigit kumulang 20 minutes. Matapos makakalap ng sapat na ebidensya, isinumiti ng mga pulis ang kaso sa mga piskal upang formal na masampahan ng mabibigat na kaso si Min, kabilang dito ang first-degree murder, use of a firearm during the commission of a crime, entering a house with a weapon, conspiracy to commit assault, destruction of property, and assault causing serious injury. Noong January 16, 2015, inakusahan at ikinulong si Min sa Loudoun County Jail ng walang piyansa habang hinihintay ang paglilitis. Pagsapit ng July 2015, isang grand jury ang tumanggap ng mga ebidensya at nagdesisyong formal na usigin si Min sa lahat ng nabanggit na kaso. Sa korte nagpatuto si Denise na muling kinumpirma ang galit at mga banta ng kanyang dating mister bago ang insidente. Sa desisyon ng pag-uusig, itinakda na ang paglilitis sa Loudoun County Court para sa taong 2016. Sa simula tila nakikipagtulungan si Min, alam niyang mahirap nang itanggi krimen,
kaya nagpasya siyang umamin ng bahagya umaasang mababawasan ang parusa. Ngunit noong September 2015, bigla niyang binago ang kanyang pahayag at tuluyang umamin ng kasalanan para maiwasan ang pagdinig na paglalahad ng mga detalye ng kanyang ginawang krimen. Gayunman ang paglilitis ay hindi na tungkol sa kung siya ay may sala o wala, kundi tungkol na lamang sa hatol at bigat ng parusa. Maraming saksi ang tumistigo sa pagdinig para sa sentensya. Umarap si Denise sa korte, nakatingin sa kanyang dating mister. Sinikap niyang manatiling kalmado habang ikinukwento ang matinding epekto na ginawa ni Min sa kanilang pamilya. Ikinuwento niya ang dalamhati ng mga anak sa pagkawala ng kanilang mahal na stepfather at kung paano ang bunsong anak na ipinanganak pagkatapos ng insidente ay hindi kailanman makikilala ang kanyang ama. Tumistigo din ang mga magulang ni Min bilang mga character witness. Sa gitna ng mga luha, sinabi nila na mabait at mapagmahal na anak si Min, ngunit nagbago dahil sa desperasyon at karamdaman sa pag-iisip. Umamin din sila na ina ni Min na nagkulang sila sa pagpapalaki sa kanilang anak at inamin niyang madalas saktan ng ama si Min nung bata pa ito. Isinasaad ng abogado ng depensa na si Min ay unang beses lamang nagkasala at dati ay nakatulong sa lipunan. Ngunit dahil sa pagguho ng kanyang pamilya, nawala raw sa balanse ang kanyang pag-iisip. Dahil dito nakiusap sila sa korte na bigyan pa ng pagkakataon si Min na magbagong buhay sa loob ng kulungan, sa halip na parusahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo ng walang parol. Ang pinakatampok na bahagi ng paglilitis ay nang magsalita mismo si Min. Tumayo siya sa harap ng hukuman, payat at pagod. Sa gitna ng luha, inamin ni Min ang buong kasalanan at humingi ng tawad sa pamilya ni Cory, kay Denise at sa mga anak nila. Pagkatapos pakinggan ang magkabilang panig, nagbigay na ng hatol ang hukom. Ayon sa veteranong hukom, ang mga ginawa ni Min ay labis na malupit, bunga ng matinding galit at makasariling damdamin. Sa huli ay hinatulan ng korte si Min ang habang buhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parol. Pagkatapos ng paglilitis, inilipat siya sa Virginia State Prison upang doon pagdusahan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang kabayaran sa kasalanang hindi mapapatawad na kanyang ginawa. Shout out kay Rashid Santayana ng Dubai. Maraming salamat sa walang sawang panonood ng aking mga kwentong krimen. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!